Paano kung ang isang estrangherong iyong tinulungan ay may lihim na hindi pangkaraniwan? Kung ang kanyang pagkatao ay higit pa sa anong kaya mong maunawaan. Ito ang kwento ni Leonardo, isang engkanto na nawalan ng memorya at namuhay bilang tao. Sa gitna ng malawak na kagubatan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, na pilit tinatagos ang makakapal na mga sanga, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Habang naglalakad si Mang Tasyo, dala ang kanyang sibat at bitbit ang ilang huli mula sa pangangaso, bigla niyang napansin ang isang aninong nakahundusay sa lupa. Lumapit siya ng dahan-dahan. Binubuksan ang lampara na dala upang tignan ang nilalang na tila iniwan ng buhay. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang binata. Suot nito ang barong na may bahid ng dugo at may mga sugat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi siya gumagalaw, ngunit may mahinang tibok pa ng pulso na nararamdaman si Mang Tasyo. Mabilis siyang umaksyon. Isinampay ang binata sa kanyang likuran at sinimulang bumalik sa kanilang maliit na kubo sa paanan ng bundok. Pagkarating sa kubo, sumalubong si Carmelita, ang anak na dalaga ni Mang Tasyo. May hawak siyang lampara at agad na napansin ng binata. "Ama, sino po siya? Ano pong nangyari?" Tanong niya, puno ng takot at awa. "Nakita ko siya sa kagubatan, sugatan at walang malay. Kailangan nating gamutin." Sagot ni Mang Tasyo habang maingat na inihaga ang binata sa kanilang lumang papag. Agad nilang nilinis ang mga sugat nito, gamit ang tubig na may pinaghalong mga halamang gamot. Si Carmelita ang nag-ayos ng mga sugat habang si Mang Tasyo naman ay nagdasal, umaasa na gagaling ang binata. "Buhay pa siya ngunit mahina," sambit ni Mang Tasyo matapos ang lahat. "Hindi ko alam kung sino siya o ano nangyari sa kanya, ngunit hindi natin siya maaaring pabayaan." Sa gabing iyon, nanatiling gising si Carmelita. Binabantayan ang bawat paghinga ng binata. Napansin niyang sa kabila ng sugat at dungis nito, ang binata ay tila may kakaibang anyo. Angkin nito ang kagandahang hindi pangkaraniwan at may katahimikan sa mukha nito na parang galing sa isang mundo na hindi niya maintindihan. Habang lumilipas ang mga araw, nanatiling walang malay ang binata. Subalit hindi sumuko ang mag-ama sa pag-aalaga rito. Sa bawat sandali, ramdam nila ang bigat ng misteryo. Sino siya? At bakit siya natagpuan sa ganoong kalagayan? Isang linggo ang lumipas, ngunit nanatiling mahimbing ang binata. Hanggang sa isang gabing tahimik, narinig ni Carmelita ang mahina ngunit malinaw na boses mula sa kanya. Sino ako?" Tanong nito sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip. Tila may tinatawag na hindi niya maabot. Napatingin si Carmelita. Nagtataka, ngunit umaasa na sa muling paggising ng binata, magkakaroon na ng sagot ang kanilang mga katanungan. Isang maaliwalas na umaga, sa gitna ng katahimikan ng kubo, ang binata ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa maliit na bintana ay tumama sa kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, gumalaw siya. Sa gilid ng kama, nakita niya ang isang dalaga na nakaupo at abala sa pagdurog ng mga halamang gamot. Napansin ng dalaga ang kanyang paggalaw. "Gising ka na," sambit ni Carmelita, may halong saya at ginhawa sa kanyang tinig. Lumapit siya sa binata at inabot ang isang mangkok ng mainit na sabaw. "O ito, kainin mo muna ito. Mahina pa ang katawan mo." Ang binata ay tumingin sa dalaga. Naguguluhan ngunit nagpapasalamat. Habang iniaangat niya ang mangkok, napansin niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Teka,
Nasaan ako? Tanong niya, mahina at tila natatakot. Narito ka po sa kubo namin, Ginoo. Sagot ni Carmelita nang may mahinahon ng ngiti. Natagpuan ka ni Ama sa kagubatan, sugatan at walang malay. Inuwi ka niya dito para gamutin. Nagulat ang binata. Tila pilit inaabot ang isang alaala sa kanyang isipan. Napatingin siya kay Carmelita at bumulong. Ako. Sino ako? Nanlaki ang mga mata ni Carmelita. Hindi mo po ba alam? Tanong niya at umiling ang binata. Ang mukha nito ay puno ng kalituhan. Napansin iyon ni Mang Tasyo na noon ay kararating lamang mula sa pangangaso. Wala kang maalala, iho? Tanong ni Mang Tasyo. Hawak ang isang basket ng mga huling hayop. Tumango ang binata. Ang mga mata ay tila may hinahanap na kasagutan. Wala. Hindi ko alam kung sino ako. Bakit ako naririto? Nagpalitan ng tingin sina Carmelita at Mang Tasyo. Parehong nagtataka, ngunit puno ng awa. Kung ganon, pwede ka munang manatili rito habang nagpapagaling. May pangalan ka bang naaalala? Kahit anuman? Umiling ulit ang binata. Wala. Parang lahat ng nasa isip ko ay puti. Walang laman. Kung ganon, tatawagin ka na lang muna naming Leonardo para kahit papaano may pangalan kang may atatatak sa isipan. Napangiti ang binata. Ang unang ngiti na nakita nila mula sa kanya. Maraming salamat po. Sabi niya. Leonardo. Magandang pangalan po. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang lakas ni Leonardo. Tinulungan siya ni Mang Tasyo at Carmelita na unawain ang mga bagay na tila bago sa kanya. Isang araw, habang nagpuputol ng kahoy si Mang Tasyo, tinuruan niya si Leonardo kung paano hawakan ng palakol. Ganito ang tamang paraan, iho. Paliwanag niya habang ipinapakita ang tamang pagkilos. Sa unang subok ni Leonardo, nagulat si Mang Tasyo ng isang bagsak lang ng palakol ay naputol ang malaking kahoy. Napakalakas mo para sa isang taong galing sa sakit. Sambit ni Mang Tasyo na may halong pagkamangha. Napatigil si Leonardo at tinignan ang kanyang mga kamay. Tila nagtataka rin kung bakit ganon ang nangyari. Samantala, si Carmelita naman ay tinuturuan si Leonardo ng mga gawaing bukid. Sa kanilang pagtatanim, napansin niyang tila napakabilis nitong kumilos. Para kang may mahi ka, biro ni Carmelita. Ang bilis mong magtrabaho. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, nanatili ang misteryo sa isipan ni Mang Tasyo at Carmelita. Sino nga ba si Leonardo? Bakit wala siyang maalala? At bakit tila hindi siya ordinaryong tao? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang katanungan at mas nagiging malapit naman ang loob nila sa binata. Lumipas ang mga linggo at naging bahagi na si Leonardo ng pang-araw-araw na buhay ng mag-ama. Sa kabila ng kanyang pagkawala ng alaala, madali siyang natututo. Mula sa pangangaso, kasama si Mang Tasyo, hanggang sa pagtulong kay Carmelita sa sakahan. Subalit hindi maikakaila ng mag-ama na may kakaiba sa binata. Sa tuwing may gagawin siyang isang bagay na tila ordinaryo, nagkakaroon ito ng kahanga-hangang resulta. Isang araw, habang naglalakad si Carmelita sa palayan, natapilok siya sa isang bato at napasigaw. Mabilis na sumugod si Leonardo mula sa kabilang bahagi ng bukid at bago pa man tumama ang katawan ni Carmelita sa lupa, nasalunan niya ito. Napakabilis ng kilos niya na tila hindi makapaniwala si Carmelita.
Ang bilis mo! Para kang, para kang may pakpak. Sambit niya habang hinahabol ang hininga. Napangiti lamang si Leonardo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may tanong din sa kanyang sarili. Bakit nga ba ganun siya kabilis? Ano ang kanyang pinagmulan? Kinagabihan, habang si Mang Tasyo ay nag-aayos ng kanilang lumang bubong, isang malakas na hangin ang humampas sa paligid. Dahilan upang mahulog ang malaking sanga ng puno sa bubungan. Agad na tumakbo si Leonardo upang tulungan ang matanda. Sa gulat ni Mang Tasyo, walang kahirap-hirap na buhati ni Leonardo ang sanga na halos doble ang bigat ng kanyang katawan. Leonardo! Sambit ni Mang Tasyo na nanlalaki ang mga mata. Paano mo nagawa yun? Ang sanga na iyan ay mahirap buhatin kahit para sa 2 o 3 tao. Napatingin si Leonardo sa kanyang mga kamay. Hindi ko rin po talaga alam, Mang Tasyo. Tila kusa na lamang gumagalaw ang aking katawan. Sagot niya. Ang pangyayaring iyon ay naging usap-usapan nila sa hapunan. Ama, hindi po kaya... Sinumula ni Carmelita, ngunit hindi niya maituloy ang nais sabihin. Ayaw niyang magbigay ng maling ideya, ngunit ramdam niya ang misteryo na bumabalot kay Leonardo. Baka talagang malakas lamang siya. Sagot ni Mang Tasyo, bagamat alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Samantala, nagsimula nang magkaroon ng kakaibang mga panaginip si Leonardo. Sa kanyang pagtulog, nakakakita siya ng malawak na kagubatan na puno ng mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. Mga mahiwagang hayop, kristal na batis, at mga tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang babaeng nakasuot ng makulay na saya. May hawak na mahiwagang ilawan. Ikaw ay hindi basta tao. Wika ng babae sa panaginip. Ang nakaraan mo ay itinatago sa ilalim ng mga bituin. Hanapin mo ang liwanag sa dilim. Bigla siyang nagising. Pawis na pawis at habol ang hininga. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Ngunit hindi niya maipaliwanag ang kahulugan nito. Nang tanungin siya ni Carmelita, kinabukasan, kung bakit siya balisa, napili niyang manahimik. Hindi pa siya handang magbahagi ng kanyang mga panaginip. Habang mas tumatagal si Leonardo kasama ang mag-ama, mas nadarama niya ang init ng kanilang pagmamahal at pagtanggap. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bahagi sa kanyang puso na nagtataka at naghahanap. Ang mga panaginip, ang kanyang kakaibang lakas, at ang hindi mapaliwanag na damdamin ng pagiging naiiba. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang nagiging malapit sina Leonardo at Carmelita. Madalas silang mag-usap habang nagtatrabaho sa sakahan. Nagkukwentuhan ng kanilang mga pangarap at simpleng mga bagay na nagpapagaan ng kanilang araw. Sa kabila ng pagiging simple ng buhay sa kabundukan, naramdaman ni Leonardo na may kakaibang kasiyahan sa piling ni Carmelita. Isang araw, habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng punong ng mangga, tinanong ni Carmelita si Leonardo. Leonardo, kung sakali mang bumalik ang alaala mo, ano kaya ang una mong gagawin? Hindi agad nakasagot si Leonardo. Tumingin siya sa kalangitan. Tila hinahanap ang sagot sa mga ulap. Hindi ko rin alam. Ngunit sa ngayon, masaya akong nandito. Sa piling niyo ni Mang Tasyo. Tila may bagong simula ako. Napangiti si Carmelita. Ngunit sa kanyang puso ay mayroong takot. Paano kung dumating ang araw na bumalik ang nakaraan ni Leonardo? Iiwan kaya siya nito? Isang gabi, habang nasa kubo ang mag-ama at si Leonardo, isang sigaw mula sa kagubatan ang gumalantang sa kanila. Tulungan niyo ako! Narinig nila ang tinig ng isang lalaki.
Agad na kumilos si Mang Tasyo. Bit-bit ang kanyang sibat, ngunit pinigilan siya ni Leonardo. Ako na po ang pupunta. Hindi po kaya dapat mapahamak. Sabi niya. Mag-ingat ka. Sambit ni Mang Tasyo, bagamat may pag-aalangan. Sumama si Carmelita, kahit anong pigil ni Mang Tasyo. Ama, hindi ko po siya iiwan. Aniya, magkasama silang tumakbo papasok sa kagubatan. Dala ang liwanag ng lampara ni Carmelita. Habang papalapit sila sa pinagmulan ng sigaw, bigla nilang narinig ang malakas na kuluskos at kakaibang ingay na tila hindi pangkaraniwang hayop. Sa gitna ng kadiliman, isang malaking nilalang ang lumitaw mula sa mga anino. Isang halimaw na may matatalim na pangil at mga mata na kumikislap sa kadiliman. Napasigaw si Carmelita sa takot. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Leonardo. Iniharap ang sarili sa halimaw. Sa sandaling iyon, habang humaharap sa panganib, isang kakaibang enerhiya ang bumalot kay Leonardo. Ang kanyang katawan ay biglang kumislap ng liwanag na tila nagmumula sa mga bituin. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa isang galaw ng kanyang kamay, isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa halimaw, na agad naman nitong ikinabuwal. Napatigil si Carmelita. Nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan ang hindi maipaliwanag na nangyari. Si Mang Tasyo, na noon ay sumunod upang tumulong, ay natigilan din nang makita ang kakaibang liwanag na nagmumula kay Leonardo. Leonardo, bulong ni Carmelita, halos hindi makapaniwala. Ang binata ay tila nagulat din sa sarili. Anong nangyari? Anong ginawa ko? Tanong niya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na tila naglalabas pa rin ng konting liwanag. Ang halimaw ay tumakbo papalayo, ngunit hindi iyon ang naging sentro ng kanilang pansin. Lahat ng atensyon ay nakatuon kay Leonardo. Nasa mga oras na iyon ay parang isa ng nilalang na hindi tao. Leonardo, sambit ni Mang Tasyo. Ano ka ba talaga? Hindi agad makasagot ang binata. Nanginginig siya habang pilit na inaalala ang mga nakaraang panaginip at mga katanungan sa kanyang isipan. Hindi ko po alam, pero parang may bahagi sa akin na nagigising. Sagot niya. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Leonardo, lumapit si Carmelita sa kanya. Leonardo, aniya, may naiisip ka bang sagot? Ang liwanag na yon, parang hindi mula sa mundong to. Tumango si Leonardo, ngunit halata ang kalituhan ng kanyang mukha. Ang mga panaginip ko, lagi kong nakikita ang isang kagubatan at isang babaeng may ilawan. Parang may sinasabi siya, pero hindi ko maintindihan. Ganun ba? Baka ang mga panaginip na yun ang susi para malaman natin kung sino ka talaga. Leonardo, hindi kita iiwan kahit ano man ang malaman natin tungkol sa'yo. Sabi ni Carmelita, hawak ang kanyang kamay. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Leonardo ang init ng pagtanggap ni Carmelita, na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang kanyang misteryo. Sa gabing tahimik at maliwanag ang buwan, nagdesisyon si Leonardo na sundan ang tinig na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa gitna ng kagubatan, biglang kumislap ang liwanag mula sa buwan at bumalot sa paligid ang mahiwagang enerhiya. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala ni Leonardo. Ang kanyang kaharian, ang kanyang tungkulin, at ang dahilan ng kanyang pagkawala. Si Leonardo ay isang makapangyarihang engkanto, tagapagtanggol ng kaharian ng mga diwata.
Noong gabing sugatan siyang natagpuan ni Mang Tasyo, siya ay tumakas mula sa isang labanan laban sa mga nilalang ng kadiliman na nais sakupin ng kanilang mundo. Natalo man ang mga kaaway, ginamit ni Leonardo ang lahat ng kanyang lakas upang ipanalo ang laban. Dahilan upang mawalan siya ng malay at bumagsak sa kagubatan ng mga tao. Nang makabalik sa kubo, ibinahagi ni Leonardo ang kanyang natuklasan kina Mang Tasyo at Carmelita. Ako'y hindi ordinaryong tao, aniya habang hawak ang kamay ni Carmelita. Isa akong engkanto, tagapagtanggol ng aming mundo. Ngunit napilitang tumakas at napunta rito dahil sa isang labanan. Halata ang lungkot sa mukha ni na Carmelita at Mang Tasyo. Kung ganon, sambit ni Mang Tasyo, kailangan mong bumalik sa iyong kaharian. Yan na ang iyong tadhana. Ngunit, ayoko pong iwan kayo. Sagot ni Leonardo habang nakatingin kay Carmelita. Kayo ang naging pamilya ko sa panahong hindi ko alam kung sino ako. At higit sa lahat, tumigil siya at tumingin sa mga mata ng dalaga. Mahal kita, Carmelita. Napaiyak si Carmelita sa narinig. Alam niyang hindi maaaring pigilan si Leonardo. Ngunit masakit sa kanya ang pag-iisip na maghihiwalay sila. Sa huling gabi nilang magkasama, naglakad sina Leonardo at Carmelita sa kagubatan. Nang dumating sila sa isang malawak na parang na binabalot ng liwanag ng buwan, huminto si Leonardo. Carmelita, salamat sa lahat ng binigay mo sa akin. Sa pagmamahal mo, natagpuan ko kung sino ako. Ngunit kailangan kong bumalik at gampanan ang tungkulin ko. Hindi napigilan ni Carmelita ang kanyang luha. Kung ito ang iyong tadhana, tatanggapin ko. Pero Leonardo, huwag mong kalimutang may naghihintay sa iyo rito. Sa unang pagkakataon, hinalikan ni Leonardo si Carmelita. Isang halik na puno ng pangako at pagmamahal. Habang ginagawa niya ito, biglang lumakas ang hangin at ang mga huni ng mga ibon ay nagsimulang pumuno sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay tila sumayaw sa kanilang paligid at si Leonardo ay unti-unting naglaho sa harapan ng dalaga. Leonardo, hindi! Sigaw ni Carmelita, ngunit huli na. Tanging hangin na lang ang kanyang naramdaman. Nang bumalik si Carmelita sa kubo kasama si Mang Tasyo, laking gulat nila nang makita ang maraming pilak at ginto na nakakalat sa loob. Sa ibabaw ng mesa, may isang liham na nakasulat sa napakaganda at mahiwagang sulat kamay. Mahal kong Carmelita at Mang Tasyo, ang inyong kabutihan at pagpamahal ang nagligtas sa akin. Hindi ko ito makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Pasasalamat ko ang mga regalong ito upang mapagaan ang inyong buhay. Carmelita, mahal ko. Pangako, sa muling pagsapit ng ika-100 kabilugan ng buwan, magkikita tayo muli. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng tamang panahon, babalik ako sa'yo. Hanggang sa muli, Leonardo. Napaiyak si Carmelita habang hawak ang liham. Alam niyang darating ang panahon na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Sa ngayon, ang alaala ni Leonardo at ang pangakong iyon ang magbibigay liwanag sa kanyang puso. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga bago kong subscribers at maging sa mga dati ko ng subscribers, lalo na sa iyo Ma'am Luna Gira. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta. Ang mga tulad po ninyo ang nagpapalakas ng loob sa akin na magpatuloy sa paggawa ng mga kwento. Huwag po sana kayong magsasawang sumuporta sa akin.
Have a nice day po sa inyong lahat.